Hi mga kaupak! Andito na naman ang inyong host. Katulad ng aking sinasabi, talaga namang mainit na painit ng painit. Hindi lang mainit, painit ng painit pa, Ngayon po mga kaupak is rainy season pa. Pero sa nangyayari ngayon sa politics o sa politika ay parang summer season. Dahil mga kaupak ay talaga naman. Sa ngayon mga kaupak, ito pag-usapan natin, itong napapabalita, mga kaupak, na ang Facebook, kaupak, pinangalanan ko na talaga. Mga kaupak, ang Facebook, isa sa mga sikat na o social media platform para ilabas mo kung anong damdamin mo, o suliranin mo, o ilabas mo ang iyong freedom of speech, na bisan lumalampas sa bata, sa parang, yung pagsasalita mo sa social media ay minsan ay lumalampas sa ibinigay ng batas, Minsan nakakatapa ka na o kaya nakaka-hurt ka ng ibang tao na hindi mo nararamdaman. Pero kung ito ay pinapanood, mga kapag ito mo yan, ang isang Facebook ay talaga naman, hindi ko alam kung paano ito nire-regulate o paano ang guidelines dito. Unlike sa YouTube, dahil sa YouTube meron silang maliwanag na policy na nililimitahan nila ang pagsasalita o hindi magandang speak sa loob ng app ng YouTube. Unlike dun sa Facebook na lahat na tao, kahit ano ang sabihin mo, ay talaga naman pwede. Hindi ito maganda. So ngayon mga kaupak, mas pabor ako na sa akin lang it's up to you o sa mga taong iba pero sa akin pabor ako na baguhin ang pangalan ng Facebook or i-delete lahat na magpanibagong app at i-regulate ng tama. Kasi mga kaupak, ang daming mga bata although yung mga bata kailangan ng guide o kaya tawag doon yung supervision ng parents o kung sino man yung sa kanila, nagki-care para maiwasan makapanood na o kaya yung mga hindi maganda salita sa social media mga kaupak. Kaya nga di ba, kung ako ang tatanungin kasi sa akin lang mga kaupak, sa school nung nag-aaral tayo, lalo sa elementary di ba, inaaral yung uso yung salitang, kumbaga ngayon hashtag ang tawag doon, yung salitang good manners at right conduct, di ba? Pero ngayon mga kaupak, sa isang application sa social media, pagbukas mo, mga kaupak, ang lungkot. Kasi ang daming mga tao na yung mga PMOs sa kalukuhan, sa TikTok, sorry, nadulas, nagsasabi ako, sorry. Yung mga influencer, kung tawagin lang social media influencer, di ba mga kaupak? Hindi maganda, basta lang makapagbukas sila ng bibig, hindi nila alam na yung idudulot nito sa mga bata na dinidevelop pa lang yung pag-iisip. Although, sinasabi nga dapat may supervision ng magulang o parents o kung sino man yung nag-ano ng bata, nga yung tamang paggamit ng social media o internet. Kaso mga kaupak, katulad ng sinasabi ko, ang mga bata ngayon, dahil sa napaka-high-tech na ng technology, mga kaupak, kung minsan, mas magaling pa yung mga bata kumpara sa mga nakakatanda, mga kaupak. Ngayon mga kaupak, sa isang, pag nag-open ka ng, hindi ko alam ako, to be honest, ako talaga, pangalanan ko ba? Ako talaga, nakikita ko, pero hindi ko sila pinapansin. Although, tao lang ako, minsan, sa Facebook, ang dami doon nagsasalita ang babad, So, ang dami doon mapanumbat, ang dami doon nagkakalkal ng kung ano. Pero kung minsan, mga kaupak, dahil sa aking paninindigan na dapat ang tama is tama, ang mali is mali, at dapat ituro ang tama, lalo na sa mga bagong generation, hindi ako makatiis, na hindi ako mag-comment. Although, hindi ko talaga naabutan ang martial law, di ba? Hindi ko talaga siya naabutan. Naabutan ko nung si Cory Aquino na. Pero, kung titingnan mo talaga, yung nangyari noon, o kaya,
Alam mo mga kaupak, yung ibang na nangyari, yung mga recorder, hindi yun chismis. That time, hindi pa uso ang social media, no? Ang mga ano pa lang nung balita, news, TV, newspaper. Pero, yung mga tao, talaga naman nag-ipon-ipon sa EDSA para patalsikin ang isang presidente. So ngayon mga kaupak, opposite, baliktad sa mga bagong generation ngayon, even my son, sabi niya hindi daw ganyan. Sabi ko, saan mo natutunan yan? Magsaliksi ka kung ano-anong nangyari nung panahon ng martial law, Pero dahil doon, wala na yun eh. So, sa akin mga kaupak, wala na yun. Kailangan natin mag-move on. Kung ano lang tayo, maging fair lang tayo. Sige, para peace everybody, respect na lang for each other para peace lahat, walang gulo, walang bastusan. Kaso nga lang mga kaupak, mapipikong ka sa andami sa social media na nagmumura, nagsasalita na hindi maganda. So hindi ito maganda sa nakikita ng mga bata. Akala nila yung iba doon, although yung iba totoo, pero yung karamihan doon hindi totoo. Yung iba doon alam mo yung mga kaupak, huwag kayo mabahala. Kasi kung titingnan mo sa platform, talagang akala mo talaga, si Bongbong Marcos na talaga yung mananalo. Pero, ako, iba yung paninindigan ko, hindi yun kaya nga tayo may eleksyon. Nakikita yung totoong panalo kapag nagkaroon ng presidential debate. Kasi sa presidential debate, ang gusto ko, o kahit sinong tao, siguro maganda yung yung face to face. Para yung tao, yung isang kandidato, pag tinanong sa mga tao sa audience o sa yung host o kaya kung sino yung anchor na mag-host ng presidential debate, nasasagot niya ng direct to the point. Unlike doon sa social media na yung mga sagot pwede na i-splice, tama ba yun? O kaya na i-edit. Or ang isang candidate, kapag sa social media, bago siya sumagot mga kaupak, pwede humingi na siya ng payo doon sa kanyang lawyer o kaya sa marunong o kaya sa kanyang media organizer, di ba? Pero kapag face to face presidential debate, ibang usapan yun mga kaupak. Kasi doon on the spot, wala kang, although may lawyer ata doon ka nag-guide, pero syempre, nakakahiya naman kung bawat tanong sa iyo ng isang host, magtatanong ka or wala kang alam sa mga usaping pangbayan, i-kandidato pagka-presidente. Di ba mga kaupak? Kaya maganda ang face to face. Kasi mga kaupak, kung ikaw ay aware sa bayan at nagmamahal ka o iniisip mo ang kinabukasan ng mga kabataan o new generation, mga kaupak, huwag ka maniniwala sa mga nagkalat sa social media. Kasi yung iba doon, mga kaupak, walang personality. Hindi ko sa ang personality. Ibig sabihin mga kaupak, sa akin, pwede ka gumawa ng maraming account na ipakita mo yung suporta mo kung ikaw ay binabayaran na di umano ay sinasabi nga ng isang senador na si Ping Lacson na ito ay troll. So kung ikaw ay binayaran, pwede ka gumawa ng maraming account at iba yung kukuha ka ng mga content doon sa mga social influencer, yung mga tawag doon, yung mga TikToker influencer. So, pwede ka kumuha ng mga doon, yung mga nagmumura. So, hindi mo alam kung sino yung may-ari ng account. So, kapag election, iba. Kasi bawat isang tao, may talagang tao. Kapag sa social media, ang dami doon nagkalat, puro nagmumura. Huwag kayong maniniwala sa ganyan. Maniwala kayo kapag ang isang kandidato humarap na sa presidential debate, doon magkakaalaman. Kasi doon lalabas ang mga tanong. Kung halimbawa, mga kaupak, excited talaga ako Mga kaupak, halimbawa si Bongbong Marcos, siya pala ay naging gobernador, congressman at senador, Ngayon mga kaupak, alamin natin ano ba ang nagawa ni Bongbong Marcos nung siya ay mamabatas. Marami ba siya ginawa na batas
nung siya ay isang congressman o sa madaling salita, lawmaker. Di ba? Doon magkakaalaman na. Tapos, ganun din naman ito si Robredo. Si Vice President Leni Robredo, alamin din natin, maging fair tayo kung ano ba ang mga batas o ano ba yung pamilya nila. Kasi dito, mga kaupak, marami sila, no, to be honest. Pero ilan lang yung mga kilala, mga nasa wala pa 10. Pero, ang usapan dito, isa lang ang ihalal natin bilang presidente ng Pilipinas. Kaya ang usapan dito, mga kaupak, best of the best. Kailangan maganda yung pamilya. O, hindi ko siya magandang pamilya. Ibig sabihin yung, kung ikaw ay magaling, siyempre titingnan mo rin yung pamilya niya kung ano yung pinanggalingan niya, di ba? Kasama yun sa best of the best. Ngayon, kung ang kalaban mo, ano ba yung mga nagawa niyang batas? Ano ba yung track record na? Track record niya nung siya ay isang mambabatas. Ganun yun eh. Kung siya ay isang naglilingkod bilang local elected officer, di ba? Kung anong mga nagawa niya, katulad ni Ping Lacson, di ba? Si Ping Lacson, ang dami niya, ang lawak ng karanasan. Si Isko Moreno, si Manny Pacquiao, yung mga ganun mga kaupak. So, pag ganyan, na tingnan natin kung ano yung mga platform nila nung sila ay nanunungkulan sa gobyerno ng mga nakaraang nakalipas na taon. So, doon magkakaalaman. So, pag nag-presidential debate, ay, naku mga kaupak, doon magkakaalaman. Kaya kung ako masusunod mga kaupak, kung ako lang naman, ang gusto ko yung Facebook, i-delete na lahat yun. Kasi yung mga bata, kawawa, yung mga bata na walang alam, nakikita nila na ang mga masasamang salita, no? Nawawala ng paggalang sa isa, kaya tayo nagiging hits, nagiging galit natin sa isa't isa, or walang respeto. Kaya nag-aaway-away tayo sa social media. Kasi kung ikaw, mga kaupak, katulad ko, ako ang ginagawa ko, mga kaupak, hindi na ako nakikialam kung ano yung comment ng isa, diba? So, ang gagawin ko, ibubuto ko kung sino ang choice niya. Choice ko, diba? Ngayon, doon na lang magkakaalaman kung sino ang gusto ng tao. Kasi, kung ikaw ay pabor doon, kung sabi nga ni Aling Marie, binabalahura mo yung kalaban mo, siyempre yung kumakampi doon o butante naman doon, magagalit rin. Kaya ngayon, magbabatuhan kayo ng masamang salita, kaya lalaki, kumbaga sa apoy, lumalaki yung apoy, nawawala kayo ng respeto, kaya nagkakagulo. Kaya kung ako masusunod mga kaubak, yung social media, hindi naman bawal yung kaya, di ba, ang sabi nga ng ang sabi nung founder nung Facebook, papalitan na ng pangalan. So, siguro dapat, hindi lang palitan ng pangalan, i-regulate ng tama para maiwasan magkainitan sa social media. Kasi yung iba, yung may pera, pinapaandar nila yung social media nang kahit na hindi nila iniisip nga nakakasakit tayo ng kapwa at ito ay naisasalin sa mga darating pang generation. So mga kawa, mahalaga na makilatis tayo. Alamin natin kung anong background o track record. Huwag tayo maniniwala sa mga chismis. Although, sa social media, alamin natin kung yung nagbalita ba, credible, sino ba yung galing yung balita. Doon tayo maniwala. Huwag kung sino-sino nga nag-post ng mga sikat kuno, pero sumikat sa kalukuhan. Huwag tayo maniwala sa ganun. So mga kapak, hanggang sa muli.